Hi guys! Welcome again to my another vlog. This is Madam C and today I will share with you kung paano mag-return and refund sa Shopee. So dumating na yung parcel ko and hindi ko agad na-unbox. Balik kinabukasan ko pa na-unbox. And syempre, kinakapa ko pa yung parcel ko kung may basag ba or wala kasi salamin yung in-order ko. May experience na kasi ako before na umorder din ako ng salamin pero basag yung natanggap ko at madidinig ko talaga sa parcel ko yung mga bubog. So this time, kampante lang ako kasi wala namang mga bubog like well packaged naman. So ito yung video ko habang ina-unbox ko yung parcel kinabukasan. Actually, tuwang-tuwa pa ako dito kasi may bagong salamin ako. And white kasi yung in-order ko tapos 26 pesos lang yung nabayad ko dito dahil nakales ako sa coins. Little did I know na basag pala yung item. Hindi kasi basag na basag pero may crack lang siya. Actually, hindi ko pa namalaya na basag pala yun. Pero nung nakita ko na, napastop pa ako dahil sa disappointment. Hindi talaga ako nagdadalawang isip na ipa-return in refund ito kahit 26 pesos lang yon. Iniisip ko kasi sayang din yung 26 pesos na yon at yung 7 coins ko na nagamit ko nung nag-order ako sa Shopee. Yung ginawa ko, binalot ko siya ulit kung paano siya binalot ni seller at binalik ko ulit sa parcel tapos nilagyan ko na ng tape. Kasi hindi na kasi yan titingnan doon sa JNT, ipapatape talaga nila yan sa inyo and no need to explain na ganito ganyan. May experience na kasi ako sa pag-return and refund kaya alam ko na yung gagawin. So para ma-return natin ito at ma-refund yung pera, pumunta sa Shopee app, pinindot ko yung order ko. Pag na-click na natin yung order, sa pinakababa makikita mo dyan yung return and refund. Nakatabi lang ng order received. Actually, hindi ko na na-screen record kasi nagmamadali ako nung time na yon kasi almost 5 PM na. Baka maabutan pa ako ng close. Anyway, I will explain naman kung paano. So ayun, pag nakita mo na yung return and refund, click mo lang yan and then dito piliin mo lang yung option ng concern mo. Sa akin, yung pinili ko is itong I have received all my items but there are issues kasi basag yung na-receive ko. Yung isa naman, if na-receive mo yung parcel mo pero may kulang, yan yung pipindutin mo. Pero ayun, ito, click ko lang ito. So ayan, dito sa bandang baba, nilagay ko yung reason. Ito yung mga option na pwede mong pagpilian, then click mo lang confirm. Tapos ito yung refund amount ko na itatransfer ni Shopee sa Cbank ko. Pero kung wala kang Cbank, bali sa Shopee Pay yan, ibabalik ni Shopee. Tapos may refundable coins din ako kasi ginamit ko yung coins ko nung nag-checkout ako nito. So mababalik din yan. Tapos sa description, lagay mo lang dito yung reason. Like describe mo anong problema sa order mo. Yung sa akin, ito lang yung nilagay ko. Wala nang paligoy-ligoy, direct to the point yung concern na nilagay ko. Then mag-add din kayo ng pictures and video for more proof. Kapag nalagay mo na yung mga needed dito, then click submit. Ayan, dito, ito yung pinaka-request natin. Pwede pa yan i-cancel kung gusto mo. Pero kung hindi, click mo yan para mamili tayo ng shipping options sa pag-return ng parcel. So yung pinili ko dito is drop off. Aside sa free siya, malapit lang din yung JNT dito sa amin. Sa self-arrange naman, pwede kang mamili ng courier kung saan mo gusto ipa-return yung parcel. Din ikaw din yung mag-shoulder ng shipping fee pero marireimburse din naman yung nagastos mo if may nagastos ka talaga sa pagpapashipping ng parcel. Pero para mas madali, dito na lang ako sa drop off, then confirm. So ito na. Yung kailangan lang dito is yung return label. Click download. Then screenshot mo lang kasi yan yung ipapakita mo mamaya sa JNT. Kung hindi nyo alam yung branch kung saan ninyo pwede ipa-drop off yung parcel, click nyo lang yan tapos hanapin nyo lang yung nearest branch na pwede mong puntahan. Pero sa akin, hindi ko na kailangan yan kasi alam ko na kung saan yung malapit na branch dito sa amin. So ayan, follow nyo lang yung instruction dito. I-repack nyo lang yung product sa original na packaging niya, lahat ibalik nyo, and balutin nyo ito gamit yung parcel na pinaglagyan ng item. Mas better kung andun pa sa parcel yung label galing kay seller. Sa return label naman, no need na mag-print kasi yung JNT na po maglalagay niyan. So sila na yung magpa-print ng return label. Ipapakita nyo lang yung na-screenshot nyo. Since done na tayo dito sa app at na-screenshot ko na yung return label, pwede na ako pumunta sa JNT. So pagdating ko sa JNT, mabuti na lang is bukas pa sila, hindi pa ako nabutan ng close. Nag-ask muna ako kung pwede ko dito i-drop off yung parcel na ipapa-return ko.
Then sabi naman ni ma'am and sir, pwede naman daw. So nag-wait lang ako ng mga ilang minutes kasi busy talaga sila. Then after nun, tinawag ako ni sir and hinahanap niya yung return label. So inabot ko lang yung phone ko sa kanya na may screenshot ng return label para ma-print na niya. After na print yung label, so inabot ko na sa kanila yung parcel na hawak ko. Then nag-ask ako kung okay na. Sabi naman nila na okay na daw pero may iabot pa sila na papel na may code para proof daw if hahanapan daw ni seller. Pero hindi ko na kinuha kasi nagmamadali ako and sabi naman ni sir na okay na daw. So pwede nang iwan yung parcel doon. So fast forward, around 5 PM ko na drop off yung parcel doon sa GNT and mabuti na lang hindi pa sila nag-close nung pina-return ko yung parcel ko na yon. So na-refund sa akin yung pera mga around 9 PM na ng gabi. So nasa sibang ko na yung 26 pesos at nabalik na din sa akin yung 7 coins ko doon sa Shopee app. So ganun lang naman mag-return in refund sa Shopee. Mabilis naman na refund sa akin yung pera kahit 26 pesos lang. And valid naman yung reason ko sa pag-return ng item. Sa pag-return in refund pala, no need ng valid ID. Hindi ka nahahanapan nila ng valid ID kung may ipapa-return in refund ka na item. So ayun lang, if may mga questions kayo about sa vlog today, feel free to comment and sasagutin ko po yan. So that's all for today's video. Bye-bye! Thank you.